naman tayong magkakasama-sama sa ating programang sinusubaybayan ang oras ng pag-aaral. Maraming salamat sa ating mahal na Diyos na patuloy na ginagamit ang programang ito upang maipahayag ang kanyang mga salita mula sa gabay ng pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. na ang inyong makakasama sa ilang mga sandali para sa pag-aaral at ganun din ang ating resource person na siyang ginagamit para maihayag ang mga malalalim na mga bagay sa ating talakayan. Walang iba kung hindi ang professor ng Biblia sa Adventist Manila Adventist Medical College, si Pastor Nestor Rillioma. Kamusta kayo, Pastor? Salamat naman, Pastor. At meron pa tayong pagkakataon upang pangunahang muli ang pag-aaral. Tayo ay nasa ika-4 na bahagi ng ating paksang tinatalakay, ang Banal na Espiritu. At sana lalo nating maunawaan ang kanyang kahalagahan at kung sino siya, lalong-lalo na pag-uusapan natin ang kanyang pagiging persona. Yeah. Kaya nga't nagagalak po tayo na ipaabot ang ating mga mainit na pagbati at pasasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay ng programang ito. Saan man po kayo naroroon, kayong mga kapatid namin na aming naaabot at nakakatagpo sa iba't ibang lugar na nagsasabing kayo ay nanonood ng programang ito, maraming salamat po. Naniniwala po kami na ito'y ginagamit ng Diyos upang tayong lahat ay mailapit sa Kanya. Kaya patuloy niyo pong subaybayan. At sa pagkakataon pong ito, tayo ay nasa ika-4 na serye ng pag-aaral. Napakabilis ng panahon, Pastor. At dito sa seryeng ito, ang titulo ay Ang Personalidad ng Banal na Espiritu. Dito po ay ating tatalakayin o pag-uusapan ang tungkol sa personalidad ng Banal na Espiritu, gaya ng paglalarawan ng Biblia. Ng Banal na Espiritu ay maka-Diyos na personalidad at hindi lamang isang puwersa. Kaya ang mga katotohanang ating mapag-uusapan ay makatutulong sa atin na mas mabuting maunawaan ang papel ng Banal na Espiritu para sa espiritual nating buhay. Kaya huwag kayong bibitiw, samahan nyo kami sa talakayang ito, humiling tayo ng patnubay mula sa langit sa pamagitan ng panalangin ni Pastor Rillioma. Mahabaging Diyos na nasa mga langit, aming tinatalakay ang isang napakahalagang paksa sa trimestreng ito tungkol sa Banal na Espiritu na kabahagi ng inyong likas na pagiging Diyos. Salamat po na ang Banal na Espiritu hindi lamang isang kapangyarihan, isang ideya o kaisipan mula sa inyo, kundi siya ay isang personalidad na siya'y maaaring makipag-ugnayan sa sinuman, gumawa ng kapasyahan upang kami tulungan kung kami may nanghihina sa pananampalataya, magpaalaala ng mga bagay na kinakailangan naming tandaan mula sa inyong salita at lubusang panatilihing kaming nagtatapat dahil kanyang ipinapaalala sa amin kung ano ang kasalanan at ano ang bunga nito sa aming mga buhay. Salamat po na maaari kaming manatiling nagtatapat sa biling at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Atin munang basahin ang susing talata sa ating pag-aaral. At ito'y masusumpungan sa Juan Kapitulo 14, talatang 26. Yan, Juan 14, talatang 26. Ang sabi po dito, subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Napansin mo, Pastor, kung babaybayin natin ang susing talata ay ginamit yung mang-aaliw, comforter. Yan. Mapapansin din natin na siya yung susuguin na magtuturo ng lahat ng mga bagay. At hindi lang yon, magpapaalaala ng lahat ng mga bagay na sinabi ni Jesus sa atin. So nandito yung tatlong bahagi. Siya yung mga aliw. Bakit? Bakit sinabi rito mga aliw? Sa Kapitulo 14, mula sa pasimula, sa talatang 1, aalis na ang ating Panginoong Jesus. Aakyat na siya dun sa langit at sinasabi niya na
gagawa na siya doon ng kanyang mga mansyon, iiwan niya na ang kanyang mga alagad. Medyo nagulumihanan sila. Sila ay medyo nagkaroon ng kabagabagan sa kanilang mga puso. Kaya ang sabi niya, huwag kayong mag-alinlangan dahil ipapadala ko ang banal na Espiritu na siyang mga aliw. Ano yung mga aliw? Siya yung kukuha ng aking lugar, tatayo na kasama ninyo sa lahat ng karanasan na madadanasan ninyo sa inyong pagmiministeryo at pagbabahagi ng Ebanghelyo sa iba. Ito yung konteksto ng talatang ito, Pastor. Oh, so napakaliwanag na ang banal na Espiritu ay ikinumpara sa isang mga aliw o inilalarawan bilang isang mang-aaliw. Ayan. Now, kung tatanungin natin, Pastor, kasi nga idinidiin ng iba na isa lamang siyang kaisipan o isang puwersa, paano mga aliw ang isang puwersa? Sige, Pastor. Pag tayo ay nalulungkot at nalulumbay, didikit tayo doon sa electric stove o sa frigidaire. Ganun ba ang ating magiging karanasan? Pwede ba niya tayong kausapin yung isang kapangyarihan? Hindi. Dito ang banal na Espiritu ay nakikipag-usap, nagtuturo at nagpapaalaala. Iyon yung gawain niya. Ang ibig sabihin, nagsasalita, nangungusap siya personally sa tao na tumanggap kay Kristo o yung binibigyan ng pabalita ng kaligtasan. Kaya nga dito ay pinatatatag natin ang pagkakaroon ng tamang kaisipan sa banal na Espiritu. At ang tamang kaisipang ito ay paano siya nakakaapekto doon sa pag-ibig, sa paglalang, at sa pagpapasakop maging sa Kanya. Ayan, napansin mo, Pastor, na ang banal na Espiritu ay nakakaapekto sa pag-ibig at yung reverence, yung paggalang at saka yung pagsuko sa Kanya. Bakit? Basahin natin yung isang talata, Pastor, sa Lumang Tipan. Ayan, isa sa mga bago dumating ang baha, ay isinugo ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. Ayan, pansinin natin sa Genesis Kapitulo, ang sabi rito, ang ating pansinin, ang talata, ang aking Espiritu, talatang 5. Ng Kapitulo 6. Sabi dito, nakita ng... Talatang 3, Pastor. Talatang 6, 3. At sinabi ng Panginoon, ang aking Espiritu ay hindi laging mananatili sa tao, sapagkat siya'y laman. Subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Ayan, ang Espiritu, Pastor, nakikipagpunyagi. Kasama lang tao yan. Ayan. Pagkamat di natin siya nakikita. Ang Diyos naroon sa langit, ang Ama, ang ating Panginoong Hesus, umakyat na rin doon sa langit. Ayan. Hindi natin sila kasama. Paano natin sila nakakasama? Sa magitan ng presensya ng banal na Espiritu sa ating kalagyan. Sila yung nakikipagpunyagi. Ayan. Sila yung nakikipag-agawan doon sa kaaway ng ating kaluluwa. Ayan. Pero dumarating yung kanyang siya ay nadadalamhati din. Siya ay nagre-grieve. O doon pa lang, yung puntong yun, Pastor, na ang banal na Espiritu ay nagre-grieve, nadadalamhati, siya ay isang personalidad. Nasasaktan ang banal na Espiritu kung ang ating buhay ay hindi sang-ayon doon sa gusto ng Diyos na dapat nating lakaran. So nakaka-apekto. Nakaka-apekto. So ngayon, tignan natin kung paano ito nilalarawan ni Juan sa kanyang mga sulat. Ayan, bumalik tayo doon sa mga kapitulo na binanggit ko natin ng mga nakaraan, ang kapitulo 14, 15 at 16 ng Juan. Ayan, baybayin natin, Pastor. Juan 16, 13 at 14. Juan 16, 13 at 14. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin, at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Luwalhatiin niya ako, sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahayag niya. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin, kaya't sinabi ko na kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahayag. Ayan, Pastor, ang talatang iyong binasa, ang sabi rito, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo ng buong katotohanan. Dumarating ang banal na Espiritu, Pastor. Parang isang panauhin, parang isang bisita na dumarating. Hindi ito puwersa na dumarating, na parang bagyo lang. Hindi, kundi isang panauhin na dumarating na papatnubay sa atin para maintindihan natin ang mga salita
na itinuro ng Panginoon sa atin at luluwalhatiin niya ang ating Panginoong Hesus. He will give glory. Hindi niya i-glory pa yung kanyang sarili, kundi yung kaluwalhatian ay ibibigay niya sa ating Panginoon pagka ibinigay niya ang katotohanan. So, sa makatwid, ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng pagluwalhati. Ngayon ay maraming tinuturo ang Biblia tungkol sa banal na Espiritu. Katulad halimbawa nung sinabi ni Jesus, ang banal na Espiritu ang gumagabay, nagsasalita, nakakarinig, naghahayag, at lumuluwalhati. Katulad nung binanggit ninyo kanina. At ito ring banal na Espiritu ang nagtuturo at nagpapaalala sa mga bagay na dapat nating nalalaman mula sa banal na kasulatan. Tama yun, Kasi may mga pagkakataon na binasa natin ng Biblia, pero hindi natin mahirap maunawaan. Hindi nyo ba nararanasan na minsan kapag ka nagpipreach kayo, yung binabanggit ninyo ay pawang napakaganda, pero pagkatapos ng preaching nyo, parang hindi nyo alam kung ano yung nasabi nyo. Tama yun, Pastor. Dumarating yung ganong mga karanasan kasi kung nagpasakop tayo, nagamitin tayo ng Panginoon at yung kanyang salita ang maipahayag, ay gagamitin niya tayo. Kung minsan nga, kahit dito sa programa natin, Pastor, ay saan galing yung mga kaisipang yun? Sabi minsan tinatanong ako ng aking mga anak, saan nyo kinuha daddy yung mga yun? Wala naman doon sa lesson. Ay, hindi. Yun ay bahagi na ng banal na Espiritu na nagliliwanag ang ating kaisipan ng mga katotohanang nais niyang ipahayag natin. Kaya naniniwala ako na ito yung isang kapangyarihan ng Diyos na ibinibigay sa atin upang makapagsalita tayo ng may kaliwanagan tungkol sa salita ng Panginoon. Subalit, sa isa pang banda, binabanggit na natin ito kahit na nung mga nagdaang pag-aaral na ang banal na Espiritu ay mang-aaliw. Binanggit yung mang-aaliw. At ang orihinal na salita ng mang-aaliw ay parakletos. So anong ibig sabihin po ng banal na Espiritu ay parakletos? Ayan, ang ibig sabihin, one who stands beside. Ayan, yung isa na tumatayo na kasama natin sa lahat ng panahon. Ito yung special na responsibilidad niya sa isang mananampalataya, Pastor. Ito ay para sa mga mananampalataya. Now remember, ang context nito, yung mga alagad at mga tagasunod ni Kristo na iiwanan niya na at aakyat na siya doon sa langit. Ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng parakletos. Siya yung kukuha ng aking lugar. Siya yung sasama sa inyo, papatnubay, magtuturo at magpapaalaala ng mga bagay na dapat ninyong alamin at sabihin sa mga tao namantalang kayo ay gumagawa sa balat ng lupa. So hindi tayo dapat matakot na nadalhin itong mga salita ng Diyos dahil may katuwang tayo, may katulong tayo. Meron tayo. Meron. So siya yung kasama natin. Ayan. Ang hirap kasi nung magmisyonero kang walang kasama. Ang hirap nung magdalaw na nag-iisa ka. Pero kung pagka gano'n na walang gustong sumama sa atin, tatandaan natin, ang banal na Espiritu kasama natin. Hindi tayo nag-iisa, hindi niya tayo iiwan, lalong-lalo na kung banal na gawain ang ating So ito ginagawa. ba'y may kinalaman sa sinabi ni Jesus na hindi ko kayo iiwan? Opo, bahagi yun. Yan. Kaya nga, umakyat na siya eh. Literally, iniwan niya na sila eh. Pero kasama nila ang banal na Espiritu. Lalong-lalo na noong bumaba ang banal na Espiritu sa Pentecostes, doon nakita at ipinakita ang kapangyarihan, nangusap sila narinig ang kanilang mga pangangaral sa iba't ibang mga wika. Ayan. So, maliwanag po mga taga-subaybay namin at mga kapatid namin na kung saan ang banal na Espiritu ay ating katuwang. Ito ang tutulong sa atin upang ang misyon ng Diyos ay magampanan natin. Ngayon, yung salitang kaaliwan o di kaya yung nakakaaliw. Alam nyo, nakakaaliw na malaman ang tungkol sa banal na Espiritu na siya'y may katangiang personal sa halip na isang puwersa lamang. Na ito ang siyang argumentong pinag-uusapan palagi. Ayan, crucial yan, Pastor, kasi ang nakakaaliw ay yung isang persona. Di ba pagka tayo'y nalulungkot, kahit lang yung nilalang na kahit mga hayop na nilalang na may buhay. Mahirap yung
walang buhay na lalapit sa atin. Baka tayo matakot pa. Pero dito, ang sinasabi ng ating leksyon ay may personal na attribute na ang banal na espiritu, hindi lang siya kapangyarihan. Mga Gawa 15, ang talata ay 28. Sapagkat minabuti ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong pagpasanin ng higit na mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kailangan. Minagaling Minagaling. ng banal na espiritu. Anong ibig sabihin? Iniisip niya yung kagalingan, yung makakapabuti sa atin. Yan. So ang espiritu, merong pag-iisip, Pastor. Oo. Hindi siya kapangyarihan lang na, ay sige, para siya ay makonvert, sige, ibubuhos ko yung espiritu. Ganun lang eh. Hindi. Pero rito, minamagaling, kagaya ng tao, hinambing nila ang kanilang mga sarili na minagaling nila na wag silang magdala ng mabibigat na mga pasanin, kundi ito ay pagpapakita sa atin, Pastor, na ang banal na espiritu dito sa mga gawa, ito'y Acts of the Apostles na sinasabi natin, ay personal niya silang meron siyang panukala, iniisip niya ang pinakamabuti para sa mga anak niya na sumunod. Dito sa Roma 8, talatang 26, Pastor. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Ayan. So, ang banal na espiritu, siya yung namamagitan. Bagamat ang ating Panginoong Hesus yung tunay na tagapamagitan dahil siya yung tagapagligtas, siya naman yung namamagitan sa ating Panginoong Hesus. Ayan. Siya yung lumalapit at nagsasabi kung ano ang sasabihin natin pag tayo'y mananalangin. Merong time na ang ganda ng ating mga panalangin. Merong time naman na pag wala ang banal na espiritu, kahit ano pang kaganda ng mga salitang babanggitin mo, parang hindi umakyat dyan, hanggang lampas lang hindi nakalampas ng ceiling o ng bubungan. Ayan. Bakit? Kasi wala yung banal na espiritu. Yun ang role niya. Wala siyang, parang wala siyang kapangyarihan. So ngayon, isa pa sa binabanggit ni San Pablo ay yung sa 1 Corinto 12:11. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayon ding espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng espiritu. Ayan, yung nagbibigay ng gift at siya ang nagpapasya kung kanino niya bibigyan ng gift. Hindi naman tayo yung kagaya ng panahon dito sa Apostol Pablo sa mga gawa, di ba? Meron yung nag-imbot ng mga spiritual gifts, yung magpagaling at mga kung ano. Hindi, binibigay yun ng espiritu eh. Siyang nagbibigay dun sa mga gift na ito, mga talentong ito, na gagamitin para sa kanyang gawain. So maliwanag na ang banal na espiritu ay may katangiang personal. Ngayon, mayroon ho bang mga pagkakataon sa Biblia na ang banal na espiritu ay higit pa sa isang personalidad at hindi bilang walang personalidad na puwersa? Sa Roma 8, Pastor, yan. Bumalik tayo, 14-16. Sabi po dito, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupkop, na dapat dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Pansinin ninyo, Pastor, ang mga pangungusap na ginamit dito ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Sila yung mga anak ng Diyos. Ayan, very basic. Paano natin alam ang mga anak ng Diyos? Yung pinapatnubayan ng banal na espiritu. At ikalawa, papansinin ninyo, sila yung banal na espiritu ang nagpapatotoo, nagwi-witness na tayo'y mga anak ng Diyos. Ayan. So very basic. Dito ay persona ito. Siya yung nagpapatotoo. Hindi ito puwersa lamang. Ay siyang magsasabing, yan si Pastor Sabat, itong mga kasama rito sa Hope Channel, yan yung mga anak ng Diyos. Bakit? Sino ang nagpapatotoo? Sino ang witness? Hindi ka pwedeng maglagay ng witness doon pagka may dinidemanda, Pastor, na puwersa. Maglalagay ka doon ng isang merong isip, merong damdamin na pwedeng magpatotoo sa kanyang nakita at nararanasan tungkol sa ating mga tao. Yun ang role ng banal na espiritu. So nice natin na tayo ay maging katulad ng likas ng ating Panginoong Jesucristo. At nung mga nakaraang pag-aaral, ay ang banal na espiritu ang siyang may kakayanang magawa ito para sa ating buhay. Na ngayon, tinitingnan natin ang kanyang katangiang personal. Ngayon,
ano ho ba yung mga katangiang personal ng banal na espiritu? Ayan, baybayin natin ang ilan, Pastor. Efeso 4, talatang 30. Sabi po dito, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Pighatiin, grieve. Ayan, wag ninyong pagdalamhatiin. Ayan. Nasasaktan ang banal na espiritu, Pastor. Ayan. Pag hindi tama ang ating ginagawa, nasasaktan siya pag nakikita niya tayo. So, narito yung personalidad na he is grieved. Meron siyang pakiramdam. May feeling ang banal na espiritu. Ayan. O kaya pala tinawag na persona. Persona. Kasi person yan eh. A person has a feeling. Ayan. Nararanasan niya ito at nasasaktan siya. Pagka tayo'y gumagawa ng mabuti, natutuwa siya. Pero pagka tayo'y gumagawa ng hindi tama, nasasaktan din siya, ang banal na espiritu. Isa pa, Pastor, na nais kong pansin. 1 Corinto 12:11. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayon ding espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng espiritu. Namamahagi. Yan, distributing. Yan. So, ay sino bang magdi-distribute? Eh di yung personalidad, yung mayroong karamdam. Bakit ko nagbibigay? Kasi kailangan nila eh, di ba? Kaya tayo magdi-distribute ng relief, magbibigay tayo ng pangailangan ng iba. Dahil siya yung nagpapasya kung kanino niya ibibigay yung kanyang mga... So meron siya noon. Dito sa Roma 15:30, Pastor. Ngayoy sinasamo ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu, na kayo'y magsikap na kasama ko sa inyong mga panalangin sa Diyos para sa akin. Umiibig ang Espiritu. Pag-ibig ng Espiritu. So umiibig. Meron siyang love. So a person has love, may hatred, pero wala yun dahil hindi naman siya masamang espiritu. Pero dito, may pag-ibig. Ayan. Sinong mamahalin niya? Yung mga taong tinubos ni Kristo, mahal niya yan. Lahat ng tao na nilalang ng Diyos gusto niyang maligtas. Kasi isineshare nila yung concept na yun. Pero hindi lahat maliligtas dahil ayaw naman nilang magpasya sa kaligtasang iniaalok sa kanila. So ito yung mga katangian ng banal na espiritu. Yung una, nabanggit natin na ang banal na espiritu ay nasasaktan din. Lalo na kapag hindi natin sinusunod yung kanyang pagnanais na mabago ang ating mga buhay. Kaya nga doon pumapasok yung salitang pinagmamatigas ang iyong puso. Tama yun. Kaya kapag yung puso natin ay naging matigas, hindi na natin magawa na magsisi ng ating mga kasalanan at muling lumapit sa Panginoong Hesus. Kaya samantalahin natin yung mga pagkakataon na ang banal na espiritu ay gumawa sa buhay natin at sundin natin yung kanyang mga dikta. Isa pang bagay yung pagbibigay. Nagdi-distribute. Na tayo bilang tao din naman, nakararamdam tayo, lalo tigit sa pangangailangan ng iba, at natututo tayong magbigay. Na ang banal na espiritu ay nagbibigay din ayon sa kanyang pasya. At ang ikatlo na sinasabi natin, ang banal na espiritu ay may pag-ibig. Ito ang mga katangian na mayroon ang ating Diyos. Meron ng Diyos Ama, meron din ang Diyos Anak. Ngayon, paanong ang ating ugnayan sa banal na espiritu ay nakakaapekto sa katotohanang siya ay personalidad. Kasi tayo, yung nararamdaman natin, pabago-bago yan eh. Yan. Pansinin mo, Pastor. Pag tayo'y umaawit, yan, may mga awit tayo sa awit sa pagsamba. Holy Spirit, Faithful Guide. Ayan, inaawit natin yon. Iniisip ba natin na yung ating inaawitan ay isang puwersa lang o isang personalidad? Yan. Na naroon siya na, bagamat di natin siya nakikita, ay naririnig niya yung ating pag-awit, yung papuring ibinibigay natin, yung pasasalamat natin, at yung mga kahilingan nating patnubayan niya tayo. Doon naaapektuhan tayo kung talagang siya isang personalidad. Dahil kung hindi siya personalidad, ay bakit ka pa aawit? Bakit ka pa mananalangin? Bakit ka pa magbibigay ng iyong mga pasasalamat sa Kanya? Kung hindi naman siya isang persona, kundi isa lamang siyang puwersa o isang kaisipan lang. Kagaya ng idinidiin ng iba. So talagang napapatunayan natin na ang banal na espiritu ay isang personalidad. Ngayon, Pastor, alam niyo, nababanggit din palagi na tayong mga tao mayroong espiritu. May espiritu. Paano sila nagiging magkalaban? Ayan. Alam mo, maintindihan natin yung espiritu na nasa tao at ang banal na espiritu. Ayan. Ang tao kasi ay merong espiritu. Yung kagaya ng sinabi natin, yung espiritu, yun yung hininga na nanggaling sa Diyos pero naapektuhan ng
kasalanan. Ayan. So, meron tayong espiritu na rebelde. Espiritu na maramot. Ayan, mga ganyan. Di ba? Tinatawag natin yon. Ano ang epekto nito doon sa banal na espiritu? Yung banal na espiritu, sakdal. Walang kapintasan. Now, pag nag-conflict yung banal na espiritu at yung isinisigaw ng ating espiritong nasa atin, Pastor, yung espiritu na makasarili, na mapagmalaki, and so on. Pag ito'y nag-contrast, hindi makakagawa yung banal na espiritu sa atin. Okay. Kaya nga, dapat isuko natin yung ating espiritu sa Kanya. Yan. Kaya nga yung tinatawag na seared conscience, yung ating konsensya na ay tumigas na. Hindi na makagawa ang banal na espiritu dahil punong-puno na ng kasakiman, kasalanan at kung ano-ano pa, hindi makagawa ang banal na espiritu. Dapat isuko natin ito, tatanggalin ito ng ating Panginoong Hesus para yung banal na espiritu ang papalit doon at magkokontrol ng ating buhay. Okay. So, at paano itong nakakaapekto doon sa ugnayan natin sa banal na espiritu tungkol doon sa katotohanang siya ay personalidad? Ayan, paano ito makakaapekto na siya ay isang personalidad. Now, tatandaan mo, Pastor, na ang banal na espiritu, kagaya ng binasa natin sa Genesis kanina, ay nakikipagpunyagi. Pero hindi siya forever, na eternal ang kanyang pakikipagpunyagi. Hindi. Pagka paulit-ulit ka na gumagawa ng kalikuan at ayaw mong sumunod doon sa kanyang ibinubulong sa iyo sa maliit na tinig, Pastor, ayan, iiwang ka nito. Ito yung tinatawag na iniwang ka na ng banal na espiritu. Ayan. Pag iniwang ka ng banal na espiritu, Pastor, ay may posibilidad na ikaw ay magkasala sa kanya ng walang kapatawarang kasalanan. So, very dangerous ito, Pastor, na dapat nating babantayan. Yung fact na he's a person, yes, nasasaktan siya, umiibig siya, at kung minsan ay naninibugho. Yan, nagsiselo siya eh. Pag iba ang ating pinaglilingkuran at hindi Diyos, nasasaktan siya at siya ay nagtatampot, umaalis. So ito yung naglalarawan ng sa banal na espiritu bilang isang personalidad. Ngayon, binabanggit natin yung sa kabila naman ng kasalungat na yung pagiging impersonal na kapangyarihan. Kailangan sigurong maintindihan din ng ating mga kasamang tumatalakay na ito kung bakit ba nagiging napakahalagang usapin itong pilit na binabangon ng banal na espiritu ay mayroong impersonal na kapangyarihan. Ayan. Papansinin mo, Pastor, na pagka ang banal na espiritu ay kinonsider lamang natin na isang impersonal na force o puwersa, ating ninanakawan siya o kinukuhanan natin siya ng honor and love. Anong ibig sabihin? Yung papuri at pag-ibig na para angkop sa kanya ay kinukuha natin ito, binabawasan natin dahil ginagawa lang natin siyang isang ordinaryong kaisipan o puwersa na walang pakiramdam. Hindi. Yung honor, kasi dapat bigyan natin ng, kung ang Panginoong Hesus ay tagapagligtas, okay? Ano naman ang role ng banal na espiritu? Binanggit natin kanina, comforter. Kukunin mo siya doon. Teacher, tagapagturo, tagapagpaalaala, counselor, lahat noon. Pag iyon ay hindi natin consider na siya ay isang personalidad. Tinatanggalan natin siya ng mga bagay na yaon, Pastor. Iyon ang apekto pag nagturo tayo na isa lamang siyang puwersa. At magiging katawa-tawa. Itong bagay na ito ng banal na espiritu ay isa lang kapangyarihan. At ngayon, ang malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan na ang espiritu ay katotohanan. Ngayon, ano ang tungkulin mayroon ng banal na espiritu bilang espiritu ng katotohanan? Sa Juan 15, Pastor, Juan 15:26. Subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguhin sa inyo mula sa Ama, ang espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang katotohanan. Yan. Mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Ayan, espiritu ng katotohanan. Ang ibig sabihin, lahat ng ituturo at paniniwalaan natin, Pastor, ay tatatakan niya sa ating mga puso. Ayan. Hindi natin naintindihan itong mga katotohanan ito, Pastor, yung mga pagsansala, pagsawa, yung bilanggit natin na role ng banal na espiritu, kung walang role ang banal na espiritong ginampanan
kagaya nung pagtuturo, pagsansala, pagsaway, ikatututo, di ba? Sabi doon, all Opo. scripture. Yung mga yon ay mangyayari lamang dahil ginampanan ng banal na Espiritu ang kanyang role, bahagi o papel sa ating mga buhay. Yun ay very, very basic. Oo. Kaya napapatibay yung pagkaunawa natin na ang banal na Espiritu ay personalidad at ang banal na Espiritu, ang sabing ganoon, ito ay katotohanan, Espiritu ng katotohanan, at ang kanyang gawain ay personal. Hindi ba nakikita na ang gawain ng banal na Espiritu ay personal? Pang-isahan ito, Isahan. pero collective para sa iglesia. Para sa Ayan. iglesia. So papansin niyo na gumagawa ito individually. Yan. Oo. Pag nag-aaral tayo, kagaya nito, nag-aaral Oo. tayo ng banal na kasulatan, binasa mo yung talata. Kung minsan walang epekto sa iyo, pero dun sa nakikinig o paya sa akin, ay meron akong nakitang liwanag mula doon sa mga talatang. So personal, gumagawa ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Doon, iisang talata yung binasa natin, pwedeng bumago ng isang tao, pero doon sa iba na defensive o ayaw nilang pahintulutan ng banal na Espiritu, ay walang mangyayari sa kanilang mga buhay dahil hindi nila pinahintulutan yung Espiritu ng katotohanan na baguhin sila. At ang isang napakaganda rito, na sa kanyang paggawa, gawang personal, inaakay niya ang tao personally sa ating Panginoong Hesus. Kumbaga ay itinataas niya si Jesus at inaakay niya ang tao para sa buhay at matapat na relasyon sa Kanya. Tama yun, so yun Pastor. yung personal na isang napakagandang bagay na maunawa natin sa ginagawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kaya nga, ang banal na Espiritu na siyang umaakay sa atin kay Jesus, inilalarawan na siya rin ang umaakay sa atin sa katotohanan. Na sa ganoong paraan, ang Espiritu Santo ay tinatawag na Espiritu ng katotohanan. Ngayon, kapag ka isinasaalang-alang natin ang banal na Espiritu bilang impersonal na puwersa, sabing ganoon, ninanakawan daw natin siya ng karangalan at pag-ibig. Sa paanong paraan? Ayan, Pastor, kung ang isang puwersa lang, ang banal na Espiritu ay isang puwersa lang, ay wala namang honor at pag-ibig yun eh. Hindi siya makakaramdam. Any force, walang puwersa sa universe natin o dito sa lupa na nakakaramdam ng pag-ibig. Ayan. Kundi yung may personalidad. Ang ibig sabihin, yung kabahagi ng pagiging tao o kabahagi ng pagiging Diyos na mararamdaman nila na sila ay iniibig at umiibig din. Oo. Sila rin yung nabibigyan ng napaparangalan. Okay? Oo. Honor is given unto them. Dahil pag hindi, ay wala, baliwala. Wala. Walang epekto ang banal na Espiritu kung isa lamang siyang puwersa, impersonal force. So nawawala yung kanyang karangalan. So at yung pagkakilala sa dala niyang pag-ibig nababawasan sa ganoong konteksto. Ngayon, kung napakahalaga na makilala siya na may taglay na pag-ibig, paano nagiging nagkakaugnay o konektado yung banal na Espiritu at pag-ibig ng Diyos? Okay, sa Roma 5:5, Pastor. Magandang basahin natin dahil yung talata ay napakalinaw. Roma Kapitulo 5, ang talata ay 5. Sabi dito, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Yun, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So malinaw na yung sinasabi nating God's love na dinidiscuss nating nararamdaman ng tao, yun ay na tinatanggap natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So anong connection? Without the Spirit, God's love cannot be poured upon us. Hindi ibubuhos ang banal na Espiritu, ang pag-ibig ng Diyos kung wala ang kanyang banal na Espiritu. Malinaw yun, Pastor. So ibig sabihin, dito kakailanganin na naman ang
ang paggawa ng banal na Espiritu sa buhay natin dahil hindi natin madadama yung pag-ibig ng Diyos kung wala ang banal na Espiritu. Tama yun, Pastor. So, Yung pag-ibig na kagaya dun sa prodigal son. Bakit siya nagbalik at tinanggap siya ng kanyang ama? Kasi naramdaman niya sa pamamagitan ng paggawa ng banal na Espiritu. Yung nabayubay doon sa cross, nakasama niyang magnanakaw. Yung isa ay, sumisigaw at nilalait pa ang Kristo, mamamatay na eh. Pero yung isa, nanawagan, alalahanin mo ako kung ikay nasa paraiso na. Anong pag-ibig ang dumating sa kanya? Yung pag-ibig ng Diyos sa mamagitan ng banal na Espiritu. Nabago yung tao na kriminal dahil yung pag-ibig ng Diyos, naramdaman niya, gumawa ang banal na Espiritu sa kanya. Amen. So, sa makatuwid, mga ginigiliw naming mga kaibigan, itong pinag-aaralan natin, nakikita natin ditong muli ang kahalagahan ng papel ng banal na Espiritu na dapat gumawa sa buhay natin dahil ito lang yung tanging paraan para lalo nating mapahalagahan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya nga, alam nyo minsan, bagamat alam natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, natutunan natin yung personalidad ng banal na Espiritu, pero may pagkakataon na para bang ginagamit natin ang banal na Espiritu na sa halip na ang banal na Espiritu ang gumamit sa atin. Ayan. Yan. So, papansinin mo, Pastor, sa sulat ni Mrs. White ay ginamit niya yung pangungusap na yon. Oo. We should not, anong sabi doon? Maganda yung pangungusap na binanggit doon eh. Ayan. Sabi doon, we cannot use the Holy Spirit. Hindi natin magagamit ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang gagamit sa atin. Napakagandang kaisipan niya. Siguro magbigay tayo ng ilang mga halimbawa kung bakit ginagamit natin ang banal na Espiritu. Ayan, ginagamit natin ang banal na Espiritu. Kung minsan, gustong-gusto natin yung isang tao na malapit sa atin na magsisi at mabago. Ayan, kunyari, may mahal tayo sa buhay na asawa o lasenggo. Ayan, o ano pa man. Kung minsan, pag nanalangin tayo sa banal na Espiritu, parang gagamitin natin siya na baguhin niya yung tao dahil gusto natin siyang maligtas. There's nothing wrong with that. Wala namang makamalian doon. Pero ang punto doon ay, bakit hindi natin, sino ba ang gagawa? Hindi ba niya alam ang kanyang gawain, ang banal na Espiritu, na kinakailangan mo pa siyang pilitin para magtrabaho doon sa puso ng isang tao? Ayan. Pag tayo nag-evangelism, di ba, may mga listahan ng mga type A, type B, type C na mga interest. Ang tanong ay, paano natin inalalapit ang mga taong ito sa Panginoon? Mananalangin tayo. At sasabihin natin, banal na Espiritu, huwag mo pong patulugin ang taong ito hanggang hindi nagkumagawa. Anong ginagawa natin? Inuutusan natin ang banal na Espiritu? Hindi ba niya alam na gagawin niya ang lahat kahit na sino? Hindi lang yung taong yon. Lahat ng tao, gagawin niya ang pinakamabuti para magsisi yung taong yaon. Ang ano lang natin ay maki-agree tayo na kaya niyang gawin yon. Kasi kung minsan yung banal na Espiritu ay gusto mo siyang sumunod ayon sa iyong panukala. kasi di ba lalo tigit kapag ikaw ay nag-iisip, nagse-set ka ng mga goals. Yan. Then dahil sa goals na yon, para bang ang tendency gamitin mo yung banal na Espiritu. Parang meron kang power na, sige, nasa akin ang banal na Espiritu, so this can be achieved. Hindi dapat tayo ang magpagamit sa Kanya para mas marami ang magawa, ma-reach ang goal, hindi ng goal lang natin, kundi ang goal ng iglesia at ng buong sansinukob na minamahal. So, hindi naman masama yung maglagay ka ng goal. Hindi naman. Kundi, ang dapat nating tingnan ay kung papaano tayo binabago ng banal na Espiritu para nun maabot natin yung isineset nating mga mithiin. Kasi nakita ko sa aking pag-aaral na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay inatas sa atin ng ating Panginoong Hesus. Hindi unang-una na makita mo na dapat marami kang binyagang mga tao na ito na ang katuparan ng pagtatagumpay ng misyon ng Panginoon. Kundi sa aking pag-aaral nakita ko na kaya ka pala inaatasan na mangaral ng Ebanghelyo ay upang unang-una mabago ang iyong pag-uugali. Sapagkat sa panahon ng pangangaral,
hindi mo magagawang magtagumpay kung hindi gagawa ang banal na Espiritu Tama yun. sa iyong buhay. Gagamitin lang tayo. Tayo ang magiging instrumento para dalawin yung mga tao. Tayo yung magba-Bible study. Tayo yung mananalangin. Tayo yung magpagkakaloob ng kanilang mga pangailangan. Tayo ang gagamitin. Hindi ang banal na Espiritu ang ating gagamitin para yung mga taong iyon ay mabago sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, ang tanong dito, paano tayo magagamit ng banal na Espiritu? Paano tayo pagagamit? Unang-una ay magpasakop tayo na may pagpapakumbaba. Very basic yun. Pag nagpasakop tayo, ang banal na Espiritu gagawa sa ating mga buhay. Paano? Yung mga talento natin, unang-una, Pastor, may tali ba? Yung kuminsan ay yung talent natin na secular, pag isinuko natin sa Panginoon, kunyari magaling kang kumanta, ginamit natin ito para sa gawain, kumanta ka sa evangelism at kung ano-ano pa sa iglesia sa pagsamba, gagamitin iyon ng banal na Espiritu para abutin. At ikaw naman, unti-unting mababago. Mawawalan ka lang ng like for secular, ang gugustuhin mo na yung maka-Diyos at ma-spiritual na mga bagay sa iyong pag-awit at sa mga pakikisalamuha. So, ibig sabihin, ay may mga bagay sa buhay natin na katulad halimbawa noong mga katangian ng banal na Espiritu na dapat natin itong alamin o kilalanin na ito yung mga katangiang ibinigay sa iyo ng banal na Espiritu at dito sa mga katangiang ito yung magbibigay kaaliwan sa iyo upang sa ganon ay ikaw ay gumawa sa gawain ng Panginoon. Ngayon, sa iyo, Pastor, ay saan ka naaaliw? Sa iyong paglilingkod na nasasabi mong ginagamit ito ng banal na Espiritu. Ayan, Pastor, pagka ako ay nakikilahok sa gawain ng Panginoon, nakikita ko yung personal na pagbabago sa akin. Nakikita ko yung aking kahinaan, yung aking sambahayan, lahat nakikita natin. Kaya nga't nagkakaroon tayo ng pananabik na, di ba, yung ikaw, pag sinama mo ang buong sambayan, they are willing to come and join you sa mga meeting. Hindi ba napakagandang may pagbubuklod? Yung tahanan natin, gagamitin ang banal na Spirit to reach others. Ayan. Napakahalagang bantayan natin yung pangungusap na binanggit ng ating propetisa na hindi natin gamitin ang banal na Espiritu kung hindi ang banal na Espiritu ang gumamit sa atin. Dahil ito lamang ang tanging paraan upang sa ganoon ay ang makadiyos na persona ay maghari sa buhay natin at tayo ay makatayo na ang Diyos ang sentro sa ating karanasang Kristiyano. Ngayon, ano yung mga implikasyon? Dahil dito sa ating leksyon ay tinalakay natin mula pa pasimula na ang banal na Espiritu ay hindi isang puwersa lamang, kundi ito ay isang personalidad. Ano man ang mga implikasyong ito sa ating buhay at sa ating iglesia? Ayan. Unang-una sa lahat, Pastor, ay kung siya isang persona, maaari tayong lumapit at makipag-usap sa Kanya. Ating isang guni kung ano yung ating mga suliranin at hindi lamang sa ama at sa anak. Kung minsan pag nananalangin tayo, Pastor, ay pagkapanahon lang ng evangelism o may revival, saka natin ina-address ang banal na Espiritu. Hindi eh. Kinakailangan din nating sabihin, kausapin siya, dahil mahalaga na bahagi siya noong panukala ng Diyos upang tayo ay bigyan ng masaganang buhay. So unang-una, kung siya isang persona, ang implication nito ay I can talk to him, pwede ko siyang kausapin, pwede kong idulog ang aking mga pangailangan. Hindi lang yung kaligtasan kundi yung mga pangailangan natin, sabihin natin sa kanya. O yung conversion ng ating mga kasama, idulog natin, lalong-lalo na yon. Dahil yon ang banal na Espiritu yung gumagawa. Ikalawang implikasyon na nais kong idiin, Pastor, sa ating pag-aaral. Ang banal na Espiritu ay isang persona, ay sinasabi nito na hinihintay niya tayo na natanggapin yung mga biyayang ipinagkakaloob ng ating Panginoong Hesus. Nakalaan siyang magbigay ng mga kaloob. Ibibigay niya yung mga kaloob na yon kung i-consider natin yung kanyang iniaalok na mga bagay para sa atin. Yan. Sa loob ng iglesia, gusto nating maglingkod. Anong gagawin ko? Hindi ko naman alam ang aking bahagi. Bibigyan ka lang banal na Espiritu ng mga kaloob na pwede mong gamitin
para maging masaya ang ating paglilingkod sa gawain ng Diyos. Sa mga katuwid, hindi natin kilalanin lang ang banal na Espiritu sa panahon ng ating pangangailangan. Lalo tigit kapag humaharap tayo sa mga gawain natin na iniisip natin na hindi natin to kayang gawin. Hindi natin maabot yung mga sineset nating mga Goals. mithiin. Ayan. So kaya nga, tayo ay nananalangin na hinihiling natin na huwag gumawa ang banal na Espiritu. So, at pagkatapos noon, hindi na natin to nababanggit, hindi na natin ito sinasama sa ating araw-araw na buhay. Ikatlo, Pastor, at tayong mga Adventista ay naniniwala tayo na ibubuhos niya ang huling ulan. Yun ang isa sa gusto nating Ang implication na ngayon kausapin natin siya na ibuhos na ang huling ulan para tapusin ang gawain sa ating mga buhay, para matapos na rin ang gawain, makauwi na tayo sa langit na bayan. So, sa mga tuwid, dapat na ang bawat kapatiran ng iglesia ay makaranas na ang banal na Espiritu ay gumawa sa kanilang buhay at kung sa bawat isa gumagawa ang banal na Espiritu, doon tayo nakakaranas ng pagkakaisa. At itong pagkakaisa na ito ay magbubunga na magiging hinog na tayo sa pananampalataya at handang tanggapin ang pagbuhos ng huling ulan. Tama yun, So Pastor. ito yung kapangyarihang kailangan natin upang magkaroon ng dakilang pag-aani dito sa ating Tama yun, Pastor. paghahasik ng mga salita ng Yung Diyos. sinasabi nating ipapangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang requirement noon, Pastor, ang pagbuhos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, tahanan, at sa ating mga iglesia. Oo. Kaya nga nakaka-excite pag-aralan itong ating temang ito tungkol sa banal na Espiritu dahil maraming bagay dito na hindi natin nauunawaan dahil nakasentro palagi ang ating kaisipan tungkol sa Diyos Ama at saka sa ating Panginoong Hesus. Subalit, ang lahat ay magkakaroon ng kabuluhan sa buhay natin sa pagkaunawa natin sa Panginoong Hesus kung ang banal na Espiritu ay gumagawa sa ating buhay. Kaya nga lamang minsan may mga nabubuong mga katanungan na kung saan ay yung katulad halimbawa ng sinabi natin kanina ng banal na Espiritu ay parang hangin. Parang hangin. So, papaano mong malalaman yung gusto ng banal na Espiritu kung saan kanya dadalhin habang ikaw naman ay naka-mindset na sa iyo yung iyong gusto namang direksyon. Unang-una sa lahat ay ipasakop natin yung kaisipan. Kaya ang sabi doon sa Filipos 2:5 ay, let this mind be in you. Amen. Yan. At ikalawa, Pastor, ito ang magbibigay ng direksyon. Ito ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan at direksyon kung ano ang kalooban ng Diyos at ng banal na Espiritu na dapat nating tahakin. Hindi yung gusto natin. Kaya nga ang panalangin kahit ng ating Panginoong Hesus, not my will but thy will be done. Kaya nga pinatnubayan siya ng banal na Espiritu. Nagwo-work si Kristo at ang banal na Espiritu. Ganon din ang iglesia at ang Espiritu ay magwo-work na together kung ang kanyang kalooban ang ating ipapanguna. So nakakaapat pa lang na serye itong ating napapag-aralan tungkol dito sa top topiko na banal na Espiritu at espiritualidad. Ngayon, pumasok sa aking kaisipan, pwede ba na ang tao ay magkaroon ng espiritualidad na wala ang banal na Espiritu? Hindi pwede, Pastor. Napakalinaw yan. Ang espiritualidad o yung magandang kalalagayan ng ating spirituality nung part ng tao. Kasi ang tao ay binubuo ng physical, mental, social, spiritualidad. Now, mapapansinin mo, Pastor, kung wala ang banal na Espiritu, hungkag yun. Walang laman. Empty yun. Kasi sa pag-aaral namin ng theology at sa iba't iba pang bahagi ng pag-aaral ng mga relihiyon, iba yung ibig sabihin ng espiritualidad kaysa doon sa paggawa ng banal na Espiritu. Ayan, oo. Pero dito sa title natin, Pastor, yung espiritualidad dyan ay yung experience natin na pinapatnubayan ng banal na Espiritu. So malinaw yon na kung saan itong ating tinatalakay ay may kinalaman sa kung anong direksyon ng banal na Espiritu sa buhay natin. Na bilang isang nilalang ng ating Panginoong Diyos. So kaya ang espiritualidad ng tao ay nahuhubog sang-ayon
sa gagawin ng banal na Espiritu upang maging katulad ng ating Panginoong Hesus. So sa makatwid, na ginigiliw namin mga kaibigan, itong pag-aaral na ito ay umaakay sa atin na magkaroon ng isang matatag na espiritual na buhay, na may malaking kinalaman ang paggawa ng banal na Espiritu. Kaya nga, sa pagbubuo ng ating leksyon, napakahalagang kilalanin at tanggapin po natin ang mga katotohanan tungkol sa banal na Espiritu bilang maka-Diyos na persona at kanyang pakikisangkot sa ating mga buhay. Kaya nga ang aming panawagan, buksan natin ang ating mga puso para sa ministeryo ng banal na Espiritu. Kilalanin natin siya bilang kinatawan ni Kristo, ang pangatlong persona. Kanyang ihahayag si Jesus sa atin ang buo niyang kagandahan at aakayin niya tayong purihin ang buhay na Kristo sa atin pong mga buhay. Kaya nga, isang napakagandang bagay na sa pagkakataong ito, natutuhan natin ang papel ng banal na Espiritu. Kaya't idulog natin sa Panginoon ang patuloy nawang paggawa niya sa ating mga buhay. Tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, labis ang aming pasasalamat sa inyo na binibigyan niyo kami ng pagkakataon na mapag-aralan namin ang tungkol sa banal na Espiritu, kung paano siyang gagawa sa buhay namin. Nawa sana, Ama, alisin ninyo ang pagmamataas sa aming mga buhay at matutunan naming buksan ang aming mga puso't isipan, papasukin ng banal na Espiritu, dahil tanging siya lamang ang may kakayanan na makilala namin ang aming Panginoong Hesus sa pagitan ng kanyang paggawa. At kami maging malapit sa Panginoon nang likas ng aming Panginoon ay makita ng mga tao. Nawa sana, Panginoon, kung mayroon mang kaming mga pagkukulang at pagkakasala, naway wag titigil ang banal na Espiritu na kami paalalahanan upang patuloy naman kaming makapanumbalik sa inyo at makahingi ng tawad. Pagpalain niyo ang aming mga kasamang nag-aaral, ang aming mga taga-subaybay, nawa sana sa pag-aaral na ito, lalo nilang maramdaman ang pag-ibig ninyo dahil sa paggawa ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. At sa mga pag-aaral na ito, lalo kaming manabik sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus, na kami gamitin ninyo na mabisang kasangkapan na maihayag ang pag-ibig na ito sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Tanggapin niyo pong muli ang aming pagtatalaga at maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Muli po tayong sumapit na naman sa pagtatapos ng atin pong serye ng pag-aaral. Pero kami nag-aanyaya sa inyong muli sa susunod dahil napakaganda ang atin hong tatalakayin sa panglimang serye. Kaya sa pagkakataong ito, nais po naming pasalamatan kayong lahat. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at si Pastor Nestor Ilioma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong kabuhayan at magkaroon kayo ng lalong matatag na pananampalataya sa Diyos. Marami pong salamat.